Grabe, isa ito sa mga pinakainit na balita ngayong taon para sa lahat ng SSS. Pensioner sa buong Pilipinas. Araw-araw libu-libong senior citizens ang nagtatanong. Totoo ba talagang may malaking dagdag sa SSS? Pension mula 2025 hanggang 2027 at mas malaki ba ito kaysa 2,500 kada buwan? Kung isa ka sa mga umaasa sa pensyon bilang pangunahing pinagmumulan ng panggastos para sa pagkain, gamot at pangaraw-araw na bayarin, siguradong gusto mong malaman ang buong katotohanan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang lahat ng detalye mula sa dahilan ng pagtaas, paano ito kukwentahin, sino ang makikinabang hanggang sa tunay na halaga na maaaring matanggap mo sa susunod na 3 taon. Simulan natin sa pinakapundasyon ng usapan. Bakit kailangan ng SSS na itaas ang pensyon? Matagal nang hinaing ng mga pensioners na hindi na sapat ang kanilang natatanggap. Noong unang itinatag ang Social Security System noong 1957, layunin nitong bigyan ng seguridad sa pinansyal ang mga manggagawa kapag sila ay tumanda, nagkasakit o nawala ng trabaho. Pero habang tumatagal, tumataas din ang halaga ng bilihin, gamot at serbisyo habang ang pensyon naman ay nananatiling halos pareho sa loob ng mahabang panahon. Sa madaling sabi, bumababa ang tunay na halaga ng pensyon dahil sa inflation. Kaya naman ang pension reform program na ipinatutulak ng SSS ay layong ibalik ang tunay na halaga ng pensyon para makasabay ito sa pagtaas ng presyo ng mga pangangailangan. Ayon sa mga panukala, 3 taon ang sakop ng bagong programa 2025, 2026 at 2027. Sa panahong ito, magkakaroon ng sunod-sunod na dagdag sa pensyon na maaaring umabot sa kabuang 4,500 o higit pa. Ang SSS ay nagsagawa ng actuarial study. Ibig sabihin, pinag-aralan nila kung gaano katagal tatagal ang pondo at kung ilang porsyento ng dagdag ang kayang ibigay ng hindi nalulugi ang sistema. Ang resulta ng pag-aaral na ito ang naging basehan ng kanilang plano. Kung titingnan natin ang kasalukuyang sitwasyon, karamihan sa mga pensioners ay tumatanggap ng nasa 4,000 hanggang 5,000 kada buwan. Depende sa haba at halaga ng kontribusyon noong sila ay nagtatrabaho pa. Sa bagong plano, ipinatutupad ang gradual increase. Ibig sabihin ay unti-unti ang pagtaas taon-taon. Halimbawa sa 2025, mumaring magkaroon ng dagdag na PAMI 1,000. Sa 2026, madaragdagan ulit ng P800 at sa 2027, madaragdagan pa ng P700. Sa kabuuan, abot ito ng P2,500. Pero tandaan, ito ay average lamang. Maaring mas mataas o mas mababa depende sa klase ng membership at tagal ng kontribusyon. Ang pinakamahalagang tanong na iyon ay kung saan kukunin ng SSS ang pondo para rito. Ayon sa mga opisyal ng ahensya, may plano silang itaas ng bahagya ang kontribusyon ng mga active members and employers. Sa kasalukuyan, 14% ang kabuuang kontribusyon na hinahati sa pagitan ng empleyado at employer. Sa ilalim ng pension reform, maaring itaas ito sa 15% o 16% upang matiyak na hindi malulugi ang pondo. Ito ay bahagi ng shared responsibility. Ibig sabihin tulong-tulong ang bawat miyembro para mapanatili ang katatagan ng sistema at mapagpatuloy ang pagbibigay ng benepisyo. Hindi lang ito simpleng dagdag na pera. Ang pension reform program ay nakatuon din sa pagpapabuti ng serbisyo. Maraming pensioners ang nagrereklamo noon sa mabagal na proseso ng claims, kakulangan ng malinaw na impormasyon at mga error sa records. Kaya bilang bahagi ng reforma, maglalabas ang SSS ng mas modernong system na gumagamit ng digital platforms para sa mas mabilis na pagproseso. Ibig sabihin, mas madali nang makikita ng mga miyembro ang kanilang contribution, history at mas mabilis na maipapatupad ang pagtaas ng benepisyo. Bukod sa benepisyo para sa mga pensioners, may mas malawak na epekto rin ito sa ekonomiya ng bansa. Kapag tumaas ang pensyon, mas marami ang nagkakaroon ng kakayahang bumili ng mga pangunahing pangangailangan. Ang dagdag na kita ng mga senior citizens ay direktang napupunta sa lokal na ekonomiya. Bumibili sila sa tindahan, nagbabayad ng gamot, nagpapagawa ng bahay o bumibili ng pagkain. Ang simpleng 2,500 na dagdag sa bawat pensioner ay maaaring magbunga ng bilyon-bilyong piso ng dagdag na galaw sa ekonomiya taon-taon. Subalit may mga nag-aalala rin na baka hindi kayanin ng pondo ng SSS ang ganitong pagtaas. Ang ilan ay nagsasabi na baka kailangan pang mangutang ang ahensya para tustusan nito. Pero ayon sa mga opisyal, kaya itong pondohan sa pamamagitan ng mas maayos na koleksyon ng kontribusyon, pag-invest ng pondo sa mga ligtas at kumikitang proyekto at paggamit ng digital systems upang maiwasan ang leakage o corruption. Bukod dito, inaasahan din na mas maraming
Miyembro ang magbabayad ng kontribusyon dahil sa mga bagong employment, opportunities at mas maayos na monitoring system. Isa sa mga madalas itanong ng mga pensioners ay kung kailan eksaktong mararamdaman ng dagdag. Kung maaprubahan ang panukalang batas bago matapos ang 2024, inaasahang ang unang wave ng increase ay ipatutupad sa unang quarter ng 2025. Kasunod nito, magkakaroon ng susunod na adjustments kada taon hanggang 2027. Ang mga tatanggap ng minimum pension ay siyang unang makakakita ng epekto sapagkat sila ang pangunahing target ng tulong. May ilang grupo ng pensioners na nagsusulong din ng mas mataas pang increase hanggang 3,500 dahil naniniwala silang hindi pa rin sapat ang TOY 500 sa mga kasalukuyang presyo ng bilihin. Gayunman, sinabi ng SSS na dahan-dahan nilang itataas upang maiwasan ang pagkalugi ng pondo. Ang layunin nila ay sustainability hindi lamang ngayon kundi sa mga susunod na dekada. Kung ikaw ay nagtataka kung paano kakalkulahin ang magiging bagong pensyon mo, ganito ang simpleng paraan. Kunin ang iyong kasalukuyang monthly pension. Halimbawa, 5,000 sa unang taon, 2025. Dadagdagan ito ng 1,000 kaya magiging 6,000 sa ikalawang taon, 2026. Dadagdagan pa ng PH 800 kaya abot sa 68,800. At sa ikatlong taon, 2027, madaragdagan ng 700. Kaya magiging 7,500. Yan ang projected estimate na maaari mong asahan sa loob ng 3 taon. Kung mas mataas naman ang iyong dating kontribusyon, halimbawa ay 1,000 ang kasalukuyang pension mo, maaari itong umabot ng halos 25 sa pagtatapos ng 2027. Mahalaga, ring tandaan na hindi lahat ng pensioners ay makakakuha ng parehong halaga ng increase. May mga nakabase ito sa klase ng benepisyo tulad ng retirement, disability o survivorship pension. Pero ang layunin ng SSS ay siguraduhing lahat ay makikinabang kahit papaano. Yung sa mga pinakasamababang pensyon ang bibigyan ng prioridad dahil sila ang pinakaapektado ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Even sa mga ekonomista, isa ito sa mga pinakamahalagang hakbang ng gobyerno para mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga nakatanda. Kapag may sapat na pensyon ng mga lolo't lola, hindi lamang sila nagiging independent, nakatutulong din sila sa kanilang mga pamilya. Marami sa mga pensioners ang ginagamit ang kanilang pensyon upang tumulong sa kanilang mga anak, huwag po pambayad sa kuryente, tuition o pagkain sa bahay. Kaya't ang bawat dagdag ay hindi lang simpleng numero sa pamilya kundi pag-asa at kinhawa para sa isang buong pamilya. Sa usapin ng transparency, tiniyak din ng SSS na magiging bukas sila sa publiko tungkol sa detalye ng implementasyon. Maglalabas sila ng official circular bago ipatupad ang increase kasama ang detalyadong computation at schedule. Lahat ng impormasyon ay ipopost sa kanilang website at social media pages, upang maiwasan ng mga fake news o maling impormasyon na kumakalat sa internet. Kung tatanungin mo ang mga pensioner sa iba't ibang probinsya, karamihan ay nagsasabing sapat na sana ang due, bang dagdag kung maipapatupad ito agad. Ayon sa kanila, kahit simpleng dagdag lang ay makatulong na sa pagbili ng maintenance medicine, bigas at pamasahe. Pero higit pa sa halaga, ang gusto nila ay katiyakan na sa bawat buwang lilipas may makukuha silang pensyon na hindi nababalam. Ang mga kabataan at kasalukuyang manggagawa naman ay dapat ding maunawaan na ang kontribusyon nila ngayon ang magpapatag ng sistemang ito sa hinaharap. Ang mga binabayad nila ay hindi lamang para sa sarili nilang kinabukasan, kundi para rin sa kasalukuyang henerasyon ng mga pensioners. Ito ang tinatawag na social solidarity, kung saan ang bawat isa ay may ambag upang mapanatili ang kabutihan ng lahat. Kung titingnan sa mas malawak na larawan, ang programang ito ay isa ring simbolo ng pagkilala ng gobyerno sa kontribusyon ng mga manggagawang Pilipino. Sa loob ng maraming dekada, sila ang bumuhay sa ekonomiya mula sa mga guro, DeVere, NARS, factory workers hanggang sa mga overseas Filipino workers. Ngayon, panahon naman na sila ay alagaan at bigyan ng karampatang benepisyo. Sa huli, ang tanong ng lahat, mas malaki ba talaga sa 20MP ang madadagdag? Batay sa mga projection at rekomendasyon ng SSS, posible itong lumampas depende sa final approval at may mga option pa silang pinag-aaralan, kabilang ang inflation-based adjustment o cost of living, allowance na maaring magdagdag pa ng karagdagang halaga taon-taon. Ibig sabihin kung tumaas ang inflation, maaaring may karagdagang increase pa sa mga susunod na taon. Ang mensahe ng programang ito ay malinaw. Hindi nakalimutan ng pamahalaan ang mga senior citizens. Bagamat maaring hindi agad-agad maramdaman ang resulta,
Ito ay hakbang tungo sa mas maayos at makataong sistema ng pensyon. Kaya para sa lahat ng pensioners maghanda at mas manatiling alerto sa mga opisyal na anunsyo ng SSS, ang bawat pisong dagdag ay bunga ng iyong sakripisyo at katapatan sa loob ng maraming taon ng pagtatrabaho. At sa bawat Pilipinong umaasa sa pensyon, tandaan mo ito. Ang SKS ay hindi lamang numero ng kontribusyon, kundi simbolo ng malasakit at pagkakaisa. Kapag dumating ang Gent, maaring iyon na ang simula ng bagong yugto ng mas maayos, makatarungan at mas mapagkalingang sistema para sa ating mga nakatatanda. Kaya huwag mawala ng pag-asa. Sa bawat dagdag na piso, naroon ang patunay na pinahahalagahan ka ng lipunan. Yeah!